So today we are issuing, and we have already sent this personally to the respective transport network companies, mga 21 po, lahat-lahat to, no? A show cause order. Binibigyan lang ng 5 araw ang mga kaukulang Transport Network Company o TNC para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o ipawalang bisa ang kanilang prangkisa o accreditation. Alinsunod dito sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng issue ng illegal na onboarding. Partikular na sa usapin ng pagdaragdag ng mga sasakyan na nagsisilbing Transport Network Vehicle Service o TNVS sa online application ng mga TNC kahit hindi otorisado ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, hanggang 54,000 lang dapat ang bilang ng mga TNVS sa buong bansa. Ngunit kamakailan, humingi niya ulit ng updated na listahan ng mga TNVS driver ang LTFRB sa mga TNC para sa kamakailang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Lumabas sa datos mula sa mga TNC na umaabot na ng 197,000 ang kabuang bilang ng kanilang mga tsuper. Precisely for onboarding vehicles in their application beyond what is onboarding vehicles na walang authority na galing sa LTFRB. Paliwanag pa ng LTFRB Chief, ang pagtaas sa bilang ng mga TNVS driver ay posibleng dahil 2 o 3 o higit pa ang mga tsuper na gumagamit sa isang unit na nakarehistro sa ahensya. Sa TNC kasi, sa TNVS, iba yung meron silang tinatawag na multi-hobing. Meaning to say, pwede siyang sumali sa maraming TNC. Kaya nagkakaroon ng duplication on the part of DSWD. Kasi yung pangalan ng isang driver lumilitaw sa maraming TNC because of the multi-hobing aspect of the program at its onset. Isa yan sa pag-aaralan rin ng ating ahensya if multi-homing is still a viable option for us. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa mga TNC kaugnay ng umano'y illegal na onboarding scheme sa mga TNVS. Kung mapatutunayang may paglabag nga ang mga TNC, ay maaaring patawan ng mga ito ng parusa. Kung papatunayan na talagang inabuso niya, no? Now, ang pinakabago, kasi in the Uber case, ang ginawa suspension. Yung suspension, ginawang fine. Kaya umabot ng 190 million. But the new concept here now is not just the administrative sanction, diba? We're also looking at criminal sanction. Kahalintulad ng mga TNVS, sobra-sobra rin ang bilang ng mga motorcycle taxis kumpara sa itinakda lang ng LTFRB. Mula sa nasa 78,000 na MC taxi na pinayagan ng ahensya, 241,000 na ang nasa listahan ng mga motorcycle taxi platform provider. Sa motorcycle taxi naman, ang platform, 7 platform operators naman yon, ang bibigyan natin ng show cause order. Precisely to explain also bakit nag-balloon yung kanilang mga number of units and drivers when in fact meron silang sarili-sariling cap na binigay ng board ng LTFRB. Nakatakdang sumailalim sa pagdinig ng LTFRB ang 7 MC taxi platform operators sa May 15. Wala pang pahayag ang mga TNC at MC taxi operators sa usaping ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.